Lakers gustong kunin si Nikola Vucevic pero may isang kondisyon. JaVale McGee nakahanap na ng bagong team, nag-react kay Stephen Curry at Seth Curry gusto nang maglaro sa Warriors kasama si Steph. Ang Los Angeles Lakers ay naghahanap ng sentro sa halos buong offseason matapos silang maalis sa unang round ng playoffs. Alam nilang kailangan nila ng mas mahusay na manlalaro kaysa kay Jackson Hayes. Bagamat hindi nakuha ng Lakers ang alinman sa mga top free agent centers sa merkado, nagawa nilang makuha si DeAndre Ayton matapos siyang ma-buyout. May ibang sentro na mas babagay sana, ngunit hindi siya naging available sa off-season. Matagal nang inuugnay si Nikola Vucevic sa Lakers simula pa nung trade deadline, bagamat hindi naman na-trade si Vucevic. Ayon kay Anthony Irwin sa isang ulat, magiging interesado ang Lakers kay Vucevic kung ma-buyout siya ng Bulls. Hindi maghahangad ang Los Angeles na makipag-trade para makuha si Vucevic. Matapos kunin si Ayton sa isang 2 taong kontrata, hindi makatuwirang isakripisyo pa ang mga assets para makuha si Vucevic. Gusto nilang makita muna kung ano ang kayang gawin ni Ayton bago sila sumuko sa kanya agad. Kailangan talaga ng Lakers ng panimulang sentro dahil iyon ang pinakamalaki nilang pangangailangan pagpasok ng off-season. Bagamat hindi si Ayton ang pinakamahusay na option, isa siyang manlalaro na makatutulong sa koponan sa kung anong dala niya sa laro. Mukhang naniniwala ang Bulls na makakatulong pa rin si Vucevic sa kanila upang manalo ng mga laro at makipagkompetensya sa playoffs, lalo na't inaasahang mahina ang Eastern Conference sa susunod na season. Kung hindi magiging maganda ang takbo ng Bulls pagsapit ng trade deadline, maaaring magdesisyon silang i-buyout si Vucevic kung wala na sila sa playoff contention. Iyon lang ang magiging senaryo kung saan maaaring kunin siya ng Lakers. Palaging naghahanap ang Lakers ng paraan upang mapabuti ang kanilang roster. Hindi sila nag-aalala sa masasaktang damdamin kaya hindi sila magdadalawang isip na alukin ng kontrata si Vucevic kung sa tingin nila ay mas magaling siya kaysa kay Ayton. Habang papalapit na sa katapusan ng kanyang karera si LeBron James, susubukan ng Lakers na manalo ng kampyonato sa lalong madaling panahon habang nasa roster pa nila si LeBron. Noong nakaraang season kasama ang Bulls, nag-average si Vucevic ng 18.5 points, 10.1 rebounds at 3.5 assists per game, shooting 53% from the field at 40.2% from the 3-point line. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si JaVale McGee, isang 3 beses na NBA champion at Olympic gold medalist, ay opisyal nang pumirma sa Illawarra Hawks ng Australia's National Basketball League, NBL, na nagsisilbing isang bagong yugto sa kanyang karera habang siya'y lumilipat na sa internasyonal na entablado. Bit-bit ni McGee ang matinding karanasan mula sa 16 na NBA seasons kung saan naglaro siya para sa mga koponang tulad ng Wizards, Warriors, Lakers, Mavericks at Kings at nanalo ng kampyonato nung year 2017, 2018 at 2020, pati na rin ng gintong medalya kasama ang Team USA nung year 2021. Sa edad na 37, huli siyang naglaro para sa Sacramento Kings noong 2023-24 NBA season, kung saan nagtala siya ng average na 4 points at 2.7 rebounds per game in a limited minutes as a backup center. Naging free agent siya matapos magtapos ang kanyang kontrata noong July 2024 at hindi na muling nakakuha ng panibagong kontrata mula sa NBA. Sa halip, tumanggap siya ng offer mula sa Puerto Rico at naglaro para sa Vaqueros de Bayamon bago tuluyang lumipat sa Australia. Hindi lang sa basketball aktibo si McGee, isa rin siyang lumalawak na personalidad sa mundo ng negosyo at pamumuhunan. Isa siya sa mga prominenteng atleta na nag-i-invest sa plant-based industry na nagkakahalaga ng $8.1 billion. Gumagamit siya ng tinatawag na reverse brand partnership strategy kung saan pinapapunta niya ang mga CEO ng mga kumpanya upang ipaliwanag ang kanilang misyon, epekto, at mga prinsipyo bago niya suportahan ang kanilang produkto. Ginagawa niya ito upang matiyak na tugma ang mga ito sa kanyang paniniwala, lalo na sa pagtataguyod ng vegan lifestyle. Kamakailan ay nagtrending din si McGee matapos niyang ikwento ang isang nakamamanghang karanasan kasama si Stephen Curry. Anya, nakita raw niya si Curry na nag-shoot ng 100 sunod-sunod na half-court shots na puro net lang ang tinamaan, kahit paminsang nakahilig o off-balance. Biniro pa niya na baka hindi taga-planetang ito si Curry na nagpapakita kung gaano kahanga-hanga ang husay ni Steph sa paningin ng kapwa NBA players. Dagdag pa rito, isa si McGee sa mga unang NBA players na nag-vlog ng buhay sa loob ng NBA bubble noong year 2020.
habang tinutulungan ng Lakers na manalo ng kampyonato. Gumawa siya ng 19 na vlog episode sa YouTube at nilarawan ang sarili bilang may streamer energy. Ito ay naging isang maagang halimbawa ng kung paano maaaring maging content creators ang mga atleta habang aktibo pa sa liga. Anong masasabi nyo kay Magi mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, dahil halos nasa kalagitnaan na ng NBA off-season, nagsisimula ng gumawa ng kanilang mga huling hakbang ang mga koponan bago ang kanilang training camps para sa darating na susunod na season. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Golden State Warriors at ang kanilang interes kay dating Philadelphia Sixers guard Seth Curry. Ayon kay Anthony Slater ng ESPN, gusto ni Seth Curry na maglaro kasama sa kapatid sa darating na season. Layunin ng Warriors na magdagdag ng lalim sa kanilang backcourt para magamit ni head coach Steve Kerr, habang si Curry naman ay maaaring nagnanais na makalaro sa tabi ng kanyang kapatid, ang 4 na beses na NBA champion na si Steph Curry. Isa pang pangalang naririnig ko na may mutual interest ay si Seth Curry bilang isang posibleng bench option na may koneksyong pampamilya, ulat ni Slater sa ESPN. Ulat ni Slater sa ESPN kung muling pag-usapan ang koneksyon ni Curry sa Philadelphia. Lumipat si Curry sa City of Brotherly Love noong off-season bago ang 2020-21 NBA season. Mula sa Dallas Mavericks, kapalit nina Josh Richardson at Tyler Bay, ginawa niya ang paglipat matapos ang isang produktibong taon sa Dallas kung saan siya ay nag-average ng 12.4 points per game in 49.5% shooting from the field sa ilalim ni Coach Rick Carlisle. Habang kadalasang mula sa bench si Curry sa Dallas, nagkaroon siya ng mas malaking papel sa sistema ng Sixers na pinamumunuan noon ng kanyang biyenan na si Doc Rivers. May sapat na dahilan para rito dahil nag-average siya ng 12.5 points per game while shooting 45% from the 3-point range sa kanyang unang taon sa Philadelphia. Mas lalo pang bumilis ang kanyang produksyon sa playoffs ng season na yon kung saan nag-average siya ng 19 na puntos bawat laro at nag-shoot ng nakamamanghang 50% from long range in 12 playoff games. Sa simula ng kanyang ikalawang taon sa Wells Fargo Center, tila patuloy pa ang pagtaas ng kanyang offensive production na may average na 15 puntos kada laro sa loob ng 45 games para sa Philadelphia. Ngunit ito'y biglang nahinto nang siya ay mapasama sa trade package upang makuha si James Harden mula sa Brooklyn Nets. Ano ang naghihintay sa Golden State para sa veteranong sharpshooter? Ang maikling sagot ay isang pagkakataong makalaro kasama ang kanyang kapatid, isang bagay na hindi pa nila nagagawa kailanman sa kanilang karera. Ngunit base sa playoff run ng Golden State noong nakaraang taon na bahagyang naiimpluwensyahan din ng dating Sixer na si Jimmy Butler, maaaring mapabilang si Curry sa isang koponan na may malalim na playoff aspirations. Mahalagang banggitin na ayon kay Slater, hindi lang si Curry ang dating manlalaro ng Philadelphia na tinitingnan ng Warriors. Isa rin sa radar ng front office si Al Horford. Ayon sa ulat, lahat ng senyales ay tumuturo kay Al Horford. Tiyak na interesado sila sa kanya, paliwanag ni Slater. Sa ngayon, kailangang maghintay ang buong NBA community kung ano ang mangyayari para sa 34 na taong gulang na si Curry na kasalukuyang nasa free agency matapos ang isang matibay na season kasama ang Charlotte Hornets kung saan nag-average siya ng 6.5 points per game while league's leader 45.6% shooting from 3-point line. Anong masasabi nyo kay Seth Curry mga kaibigan?